baka ho kasi magkaroon ng wrong impression, ano? Ang mga nakikinig noong sinabi nyo na bukas sa Malacanang na magkaroon ng ban sa social media platforms. And including gaming applications, including Facebook, ha? Kung ito po ay nakakasama, lalo na po nakaka-impluwensya po ng masama sa mga kabataan. Can you just clarify, total ban ba ito na pinag-iisipan po ninyo o kinukonsidera? Sa ngayon po kasi, yan po ang, kumbaga, ang naisin, no? Ng DICT at ito naman po ay maaaring i-recommenda at alam naman din po ng Pangulo ang nangyayari kung bakit tumatagal ang pag-take down. Ang problema po kasi, may mga social platforms na madali pong makausap kasi pag alam po nila na mapanira, fake news, pag nasabihan na po yung itong social media platforms na to, ay ang bilis mag-take down. Ang nagiging problema po kasi yung Facebook. So, diyan po nagkakaroon ng problema ang gobyerno na kahit na alam natin na fake or medyo hindi dapat nakikita or na-spread ito, let's say, yung mga karumal-dumal na patayan and everything, ang bagal nilang tumugon. So, ang nais po ng DICT na si ICC, sana magkaroon ng opisina rito, ang Facebook, para po mas madali umaksyon. Kasi nangyayari, pag magrereklamo, hindi agad kikilos, kumalat na po yung fake news o yung mga hindi dapat nakikita sa social media kasi dadalhin pa sa Singapore, tapos dadalhin pa sa US. So ngayon, Sir Ted, wala pa naman po tayong detalye kung paano ito ipapatupad at inaaral pa po to. Kaya po sabi natin, kasi ang tanong lang po sa ating kahapon ay kung open ba yung Pangulo. Definitely po, kung ano yung makakabuti sa mga kababayan natin at sa bansa natin, open po talaga ang Pangulo sa mga pwedeng iban na mga gaming apps or mga social media platforms. Itong Huwebes po ay babiyahe po mismo si Secretary Henry Aguda para kausapin mismo yung Facebook kasi nahihirapan po talaga yung bansa natin na magpa-take down agad-agad na mga video na hindi dapat na i-spread sana. Oo. Kasi malaki Saan po siya yung effect nito pupunta? pag mabagal po yung cash. Ano po, sir? Saan siya pupunta? Sa Singapore po na Sa office o Singapore po. sa US na? Singapore. Singapore po. Singapore. Alright. At siya po pupunta doon bilang kinatawan ng Philippine government to particularly po to what? As in tell Facebook na dapat agad silang umaksyon. Paano po? Opo, hihingi po sila ng paliwanag kung bakit ang bagal. Medyo mabagal silang umaksyon. Na nakakasira na po talaga. Kasi pag konting segundo lang po kasi na makumalat yung mga hindi na dapat kumakalat. Ang laki po kasi ng epekto, hindi lang po doon sa tao na involved. Sa buong bansa pwede nakaka-apekto po yan. So, doon po kasi concern ang DICT at ang Pangulo. Kung makaka-apekto rin po ito, lalong-lalo sa mga kabataan, hindi yan mag-aatubili na i-ban or i-block kung ano may mga social media platforms na ito na hindi naman nakakatulong. Di po ba? Dapat kasi nakakatulong ito sa atin. Kung makakasira naman po, di mas ma-okay lang po na mawala na sa sistema natin. Ganun lang po yun. Pero wala pa pong definite at detalyado na mga framework or bata or other provisions na pwede po nating masabi sa ngayon. Inaaral po kasi yan. Okay, so inaaral pa ho ninyo kung ito po ay magagawa ng Estado by way of an executive order o ito ho ba ay kinakailangan po ng congressional fiat pa? Paano kaya, attorney? Ano ang kaisipan dyan? Hindi na po kailangan ng batas dito kasi may mga gaming apps na nga po na block ang CICC. So, hindi na po kailangan ng batas dito. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.